Isang maganda at mapagpalang araw, Miss Aya. Tawagin mo na lang akong Marlo. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay may 6 na taon na ang nakakalipas. Tandang-tanda ko pang bagong graduate ako mula sa kursong IT sa siyudad ng Kamaynilaan. Sa dami ng gabi na halos wala akong tulog dahil sa mga requirements at sa panay ulit ng reviewer para sa board exam, pakiramdam ko'y parang naubos na ang laman ng utak ko. Kaya nang matapos ang graduation, isang bagay lang ang gusto ko. Iyon ay ang katahimikan. Pre, bakasyon muna tayo. Punta tayo sa amin sa Leyte. Hindi mo na kailangan ng alarm clock dun. Ang gigising sa'yo ay kuliglig at amoy ng nyog. Sabi ng kababata kong si Makoy. Magkababata kami mula pa noong elementarya. Kaya naman kabisado ko na ang ugali niya. Makulit, maparaan, at laging may planong kabalbalan. Pero kahit ganon, hindi ko matanggihan. Siguro dahil pagod na rin ako sa ingay ng syudad. At gusto ko rin mawala kahit ilang araw lang. Agaran nga naming pinagplanuhan ang pagbabakasyon sa probinsya nila Makoy. Hindi naman tumutol ang mga magulang ko dahil alam nila kung saang parte ng lugar kami pupunta. Makaraan lang ang ilang araw na paghahanda, umaga ng Huwebes kami bumiyahe. Halos umabot din kami ng 2 araw sa daan. Pagkarating namin sa Tacloban, bumaba na kami ng bus. Mula roon, sumakay kami ng tricycle papunta sa terminal ng jeep. Habang binabagtas namin ang maalikabok na daan, kita ko agad ang kaibahan ng probinsya. Walang billboard, walang honk ng sasakyan, at ang mga tao hindi nagmamadali. May mga tendera ng suman sa baybay. May mga batang naglalaro sa gilid ng kalsada. At ang hangin, kahit mainit, masasabi kong sariwa talaga, walang halong polusyon. Pagkarating namin sa bayan, bumili si Makoy ng mga supply. Ako naman, naghanap ng mapagkakainan. Tanghaling tapat na kasi ng mga oras na iyon. At saktong nagugutom na ako. Naisipan naming kumain ng pritong isda at tinolang manok sa karinderyang nahanap ko. Doon ko unang napansin ang pagdulas ng panahon. Dahan-dahan, parang walang relo. Mag-aalas 2 na pala, pero parang alas 11 pa lang ang pakiramdam ko. Pre, may alam akong shortcut papunta sa amin. Di na natin kailangan maghintay ng jeep. Tara, sakay tayo ng habal-habal papuntang crossing. Tapos maglakad na lang tayo konti. May daan dun sa likod ng bukirin. Mas mabilis. At sigurado kung magagandahan ka sa lugar na yun, mas presko pa. Sabi ni Makoy habang umunguya. Sigurado ka ba dyan? Di ba ilang taon ka na ding hindi nakakauwi sa inyo? Tanong ko, pero alam ko na ang sagot. Sus, wala ka bang tiwala sa akin? Ano ka ba? Ako yata to. Sarkastikong tugon niya. Napapailing na lang ako at muli nang itinuon ng atensyon sa pagkain. Matapos nga naming magtanghalian, saglit muna kaming nagpahinga bago lumabas na ng karinderya. Mainit pa rin kahit may ulap. Sa tansya ko, mga alas 3 na ng hapon yun. Pagkarating namin sa crossing, ay totoo nga ang sinasabi ni Makoy. May maliit na daan sa pagitan ng 2 malalaking puno ng akasya. Hindi siya sementado, pero may bakas ng gulong. Malinis ang paligid, pero ramdam mong matagal nang walang dumaraan roon. Habang naglalakad kami, naramdaman ko ang bigat ng backpack ko, pero may kakaibang gaan sa dibdib. Wala kasing ingay, puro tunog lang ng kalikasan. Ang huni ng ibon, ang mga langit-ngit ng dahon na naaapakan namin, at ang kaluskos ng damo sa gilid. Alam mo ba pre, minsan dito kami dumadaan noon para makaiwas sa curfew. Masarap dito, lalo na kapag hapon, parang ibang mundo. Kwento ni Makoy, habang tinuturo ang mga lugar.
Hindi agad ako nagsalita, pero habang tumatagal, napansin kong parang paulit-ulit ang tanawin. Parang paikot, may puno ng mangga, tapos isang balag ng kalabasa at isang abandonadong poso. Nakita ko yun kanina pa, o baka nagkakamali lang ako. Pre, mukhang naliligaw tayo ah, sabi ko sa wakas. Naliligaw? No ka ba? Hindi. Baka pareho lang ang hitsura ng mga daan dito. Normal lang yan, sagot ni McCoy. Pero may bahid ng kaba sa boses niya na pilit niyang tinatago. Alam ko, kilalang kilala ko na ang mokong na to. Alam ko kung nagsisinungaling siya, kinakabahan, o di naman kaya ay may ibang nararamdaman. Kakalakad nga namin, ay napansin kong lalong lumalalim ang langit. Hindi pa mandilim, pero tila may anino sa paligid. Ang hangin, mas malamig na. Maya-maya pa, biglang tumigil si McCoy. Pre, nakita mo yun? Tanong niya. Ang alin? May matandang babae kanina. Dun sa tabi ng puno ng balete. Lumingon ako pero wala akong nakita. Naramdaman ko ang unti-unting pagbilis ng tibok ng puso ko. Hindi takot, hindi rin kaba, pero may kakaibang lamig sa bato ko. Parang may nakatingin. Baka napapagod lang tayo. Upo muna kaya tayo. Yaya ko. Umupo kami sa isang batong nakausli sa gilid ng daan. Doon ko napansin, wala nang signal ang cellphone ko. At habang nakaupo kami, lumitaw mula sa likuran ng damuhan ang isang matandang babae. Payat, may puting buhok, at walang dalang kahit ano. Nakatingin lang siya sa amin. Walang emosyon, walang salita. Lola, ayos lang po ba kayo? Tanong ni McCoy. Hindi ito sumagot, imbis itinuro na lang niya ang mas masukal na daan sa kaliwang banda. Nang tumayo kami mula sa pagkakaupo, parang biglang naging mas makapal ang hangin. Hindi ko maipaliwanag, pero para bang may bagyong paparating. Hindi dahil sa lakas ng hangin, kundi dahil sa bigat ng paligid. Tahimik pa rin ang matandang babae. Wala siyang bitbit. Wala siyang suot na kakaiba. Pero ang mga mata niya, para bang hindi lang basta tumitingin. Para bang sinusukat niya kami. Ayos lang po ba kayo, Lola? Ulit ko, mas mahinahon. At gaya ng naging tugon niya kay McCoy, itinuro lang niya muli ang masukal na daan sa kaliwang banda. Doon sa may pagitan ng dalawang punong kakwate na tila nag-aanyaya o baka nagbabanta. Huwag na tayong dadaan dyan. Baka mapahamak pa tayo. Bulong ko kay McCoy. Ngunit gaya ng dati, ngumiti lang ng nakakaloko si McCoy. Pre, adventure lang yan. Hindi ka ba nagtataka? Tara na. Yaya niya pa. Nagtataka ko. Oo, pero hindi ako tanga. Gusto ko lang ng tahimik na bakasyon. Hindi ng kwentong kababalaghan. Pero nang lumingon ulit ako sa direksyong pinanggalingan namin, parang hindi na iyon ang parehong daan. Mas makapal na ang mga damo. Mas madilim. Para bang hindi na kami pwedeng bumalik pa. Wala na rin ang matandang babae. Parang bula siyang nawala habang nakalingon kami. Putik na yan. Bulalas ko. Hindi ko na napigilan ang sarili. Iba na talaga pakiramdam ko dito, McCoy. Makakarating pa kaya tayo ng buhay sa inyo? Reklamo ko. Pero tumawa lang ng nakakaloko si McCoy. At nagpatiuna ng maglakad patungo sa dang itinuro ng matanda. Wala na nga akong ibang nagawa kundi sumunod sa kanya. Ayoko din namang magpaiwan kung nasaan kami naroroon. Napakasukal kasi ng parteng yun at wala pa akong alam kung nasa ang bandang lugar na kami. Unti-unti, naging mas malamig ang hangin. Ang mga dahon, hindi na basta luntian. May mga kulay na tila pilak at moradong lila sa ilalim ng sikat ng araw.
O baka guni-guni ko lang. Pero isang bagay ang sigurado, hindi ito ordinaryong lugar. Habang lumalalim kami sa kagubatan, may kakaibang bango ng hangin. Hindi siya amoy bulok na dahon o lupa, kundi amoy hanging dagat na dumadaan sa maputing kortina. At tahimik pa rin ang paligid. Wala ni isang kuliglig, wala ring ibon. Tanging ang mga tunog ng yapak ni Makoy ang naririnig ko habang nilalabanan ang malambot na lupa. Pre, alam mo ba, may mga kwento-kwento dati sa amin tungkol sa mga ganitong lugar. Biglang sabi ni Makoy na halatang sinisira ang katahimikan. Oh, wag mo nang simulan. Sagot ko agad. Hindi, seryoso. Sabi ng lola ko dati, may mga lugar daw na hindi basta-basta pinupuntahan. Yung mga tipong hindi mo nakikita sa mapa, pero paminsan-minsan daw naliligaw. Kapag pinalad ka, makakabalik ka. Pero kung hindi ka tinanggap ng mga taga ron, ewan ko. Bakit mo pa tayo dinala dito? Hindi ko alam. Hindi ko rin alam kung bakit. Parang kilala ko ang daang to. Pero ngayon ko lang naman to nadaanan. Hindi na ako sumagot pa. Pinili ko na lang na manahimik. Baka kasi sa sobrang kaba ay may masabi pa akong hindi dapat. Kakalakad namin. Malapit nang lumubog ang araw. Pero hindi pa rin kami nakakakita ng ibang tao o bahay. Hanggang sa bigla akong nakakita ng liwanag sa dulo ng daan. Hindi iyon liwanag ng ilaw, kundi liwanag ng araw na tila tinutok sa isang maliit na clearing. Doon, may maliit na kubo na tila hindi inaalikabok. May mga haliging may ukit, may mga hardin na sobrang napakaganda ng pagkakaayos. Parang hindi dinadapuan ng insekto ang mga bulaklak at halaman roon. Sa gitna ng lugar, may isang malaking puno ng balete. Malaki talaga, malawak, at tila buhay na buhay. Hindi sa kumikilos, kundi sa presensyang hindi ko maipaliwanag. Sa ilalim nito, may isang babaeng nakaupo, nakatingin sa tubig, ng maliit na batis na parang salamin sa tabi niya. Uy, may tao! Bulong ni Makoy. Hindi ko na siya sinagot. Parang may pwersang humihila sa akin, papunta sa babaeng yun. Hindi dahil sa ganda niya. Bagamat maganda talaga siya. Maputi, mahaba ang buhok. Suot ang puting bestida na parang tela ng ulap. Kundi dahil sa mga mata niya, nakatingin siya sa batis. Pero pakiramdam ko'y nakatingin siya sa akin. Naglakad ako papalapit. Mabagal. Parang ayaw kong gambalain ang katahimikan ng paligid. Tumigil ako ng mga 3 metro mula sa kanya. Doon ko napansin, wala siyang anino. Pero hindi ko iyon binigyan ng mali siya. Baka lang tama ng araw. Magandang hapon po. Sabi ko, halos pabulong na lang. Dahan-dahan siyang tumingin sa akin. Ngumiti. Hindi pilit. Hindi rin masaya. Parang yung ngiting nakakita ka ng tuta sa daan. Ganon. Magandang hapon din. Sagot niya. Pasensya na kung naintriga ka namin. Naliligaw kasi kami. Ako nga pala si Marlo, taga syudad. At eto si Makoy, kababata ko, taga rito. Makoy? Ulit niya. Kayo pala ang pinapunta. Napatingin ako kay Makoy. Nagkibit balikat lang siya. Pinapunta? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Wala kayong dapat ikabahala, pero hindi pa ngayon ang tamang oras para malaman niyo ang lahat. Sambit ng babae. Pwede ba kaming magtanong? Baling ko sa kanya at tumango naman siya. Pero bago pa man ako makapagtanong, ay nagsalita ulit siya. Bukas, magpahinga muna kayo ngayon. Sundan niyo ang liwanag. May matandang babae roon sa kanan. Siya ang magbibigay ng matutulugan niyo. Hindi ko alam kung bakit, pero sumunod kami agad sa mga sinabi niya.
Siguro dahil wala na kaming ibang pagpipilian. O baka dahil gusto talaga naming malaman kung ano ang lugar na kinaroroonan namin. Pero isa lang ang sigurado ako, wala na kaming signal ng cellphone, wala nang pabalik na daan. At ang langit, parang hindi na lang basta hapon. Ang liwanag na tinutukoy ng babaeng na pagkilanlan kong Luna ay tila isang buwan na dahan-dahang nagbibigay ng liwanag sa madilim kong gabi. Hindi ito parang liwanag ng araw, kundi parang liwanag na bibigyan ka ng buhay. Habang sinusundan namin iyon, hindi na ako tumitingin kay Makoy. Tahimik siya, parang sa unang pagkakataon mula nang magkakilala kami. Wala siyang maibulalas. At ako, hindi ko rin alam kung ano ang mararamdaman ko. Pagkadaos-dos ng liwanag papunta sa kanan, lumitaw sa di kalayuan ang isang maliit na kubong, yari sa kawayan. May bubong na pawid at palibot ng mga halamang hindi ko kilala. May kulay asul na dahon. May pulang mga bulaklak na parang naglalaway ng nektar. Hindi ito kubong tipikal sa probinsya. Ito ay parang parte ng kagubatan. Parang ipinanganak dito, hindi basta lang na itinayo. Lumabas ang isang matandang babae mula sa loob. Kasing edad siguro ng lola ko, pero mas tuwid ang likod niya. At may bigat ang bawat galaw. Parang bawat hakbang niya ay may sinasabi. Suot niya ay habing tela na may ginto at berde at may palamuting kawayan sa buhok na tila korona. Mabuti at dumating kayo. Naghihintay kami. Sabi niya agad. Ano po yun? Tanong ni Makoy na napapakamot sa ulo. Alam kong marami kayong tanong, pero ang sagot ay hindi binibigla. Dito muna kayo magpahinga. Sambit ng matandang babae. Hindi na kami nakapagtanong pa at pumasok na lamang sa loob ng kubo. Maliit lang ang kubong yun, pero malamig. May banig na parang bagong habi. Amoy ng tanglad at halamang gamot ang sumalubong sa ilong ko. Walang kuryente, pero may liwanag. Hindi ko alam kung saan galing. Wala namang bumbilya. Wala ring gasera, pero maliwanag ang paligid. Para bang umaga pa. Umupo kami sa banig. Binigyan naman kami ng salabat. Mainit, matapang, pero may matamis na dulo. Habang humihigop ako, naramdaman kong humuhupa ang kabog ng dibdib ko. Ako si Nanang Eda. Ako ang tagapangalaga ng daan. Kung ako ang pintuan, si Luna ang hardin. Sabi ng matanda, napatingin ako sa kanya nang may pagtataka. Siya ba yung babaeng nakita namin kanina sa may batis? Tumango siya. Oo, siya ang humabi ng liwanag upang kayo'y makapasok. Napatingin ako kay Makoy. Tila manhid pa rin siya, nakatitig lang sa inumin niya. Ako lang yata ang sobrang apektado. Pero bakit kami? Naguguluhang tanong ko. Hindi agad sumagot si Nanang Edla. Kinuha niya ang isang batya ng tubig sa gilid ng pader. Inilapag niya ito sa harap namin at sinabing, "Tignan mo." Dahan-dahan akong lumapit at sumilip. Hindi ko inaasahan ang makikita ko. Hindi ko refleksyon, kundi ako. Pero nasa gitna ng kagubatan, may hawak na sulo. At sa harap ko, si Luna. Nakangiti siya. Nakatingin kami sa isa't isa. Napaurong ako sa pagkabigla. Anong ibig sabihin nito? Hindi kita sasagutin. Pero ang tubig ay nagsasalita ng kung anong darating. Hindi ito hula. Ito ay paalala. Paalala ng ano? Na may dahilan kung bakit ka narito. Na may utos ang puso kahit ayaw ng iyong isipan. Makahulugang sabi nito bago tuluyang lumabas ng kubo at sinabihan kaming magpahinga na.
Kakaisip ko ay hindi ko na namalayan ang oras. Sa labas, ang langit ay naging asul at kalawang. Hindi pa ganap na gabi, pero halata ang pagbabago. Ang mga halaman ay unti-unting kumikislap, parang may alitap-tap sa bawat bulaklak. Ilang sandali pa, narinig kong may kumatok sa pinto ng kubo. Nandyan siya. Boses ni Nanang Edla, kaya naman pinagbuksan ko ito. Lumabas ako, at sa gitna ng parang, naroroon si Luna. Nakasuot siya ng malamlam na kulay lila, parang tela ng dapit hapon. Nakalugay ang buhok niya na kasing kulay sa suot niya. At sa kamay ay may hawak siyang munting garapon na may ilaw sa loob. Nilapitan ko siya. Luna. Tawag ko sa kanya kahit hindi ko alam kung bakit. Lumingon naman siya sa akin ng may mga ngiti sa labi. Alam mo agad ang pangalan ko. Hindi. Sinabi sa akin ni Nanang Edla. Napatango siya. Mabuting matapat ka. Dito, hindi tinatanggap ang kasinungalingan. Pero teka, anong lugar ba to? Tanong ko. Lumapit siya ng bahagya. Ito ang hangganan. Isang lugar na hindi mo matatagpuan sa mapa. Hindi ito langit, hindi rin mundo. Pero narito ang mga pinili at ang mga nagkamali ng liko. Ha? Kami. Naligaw lang kami. Walang ligaw kung hindi pinayagan. Anong ibig mong sabihin? Hindi ka pa handang malaman ang lahat, pero sa gabing ito, gusto lang kitang anyayahan. Anyayahan saan? Sa pag-alala. Hindi ko man lubos maintindihan ang mga sinasabi niya, ay pilit ko itong inuunawa. Gabi na, pero hindi ito karaniwang gabi. Walang buwan, walang bituin, pero maliwanag pa rin. Sa paligid, ang mga halaman ay tila naglalabas ng liwanag mula sa sarili nilang balat. Ang mga bulaklak ay nakabuka pa rin, tila hindi alam ang konsepto ng pagtulog. Sinundan ko si Luna sa isang makitid na daan na paakyat sa isang burol. Sa kanan, may ilog na dumadaloy ng tahimik. Hindi ito rumaragasa, pero malalim. Parang hindi lang basta tubig ang dumadaloy roon, kundi alaala. Tahimik kami habang naglalakad. Wala siyang sinasabi. Ako rin ay hindi makapagsalita. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil parang hindi ko kailangang magsalita. Ang hangin, malamig at may dalang bango ng hinog na bayabas at bagong pinitas na ilang-ilang. Sa ilalim ng aming mga paa, ang lupa ay parang hinaplos ng ulan, pero tuyo, malamig, malambot, at walang kahit anong alikabok. Pagdating namin sa tuktok, naroon ang isang maliit na bangko, yari sa kahoy na mukhang matagal nang nakatayo. Umupo siya at tumabi naman ako. Bakit mo ko dinala rito? Mahinahong tanong ko. Hindi kita dinala. Pinili mong sumunod. Kunot noong napatingin ako sa kanya. Hindi siya nakatingin sa akin, kundi sa ilog sa ibaba. Parang may inaabangan. Luna, sino ka ba talaga? Tumahimik siya sandali. Tila sinusukat niya ang bigat ng aking tanong bago siya sumagot. Isa akong tagapangalaga, tagabantay ng mga kwento ng mga taong nawawala, ng mga alaalang hindi kayang dalhin pabalik sa mundo nyo. Sa lugar na ito, pinipili naming alalahanin kung sino kayo bago kayo naligaw. Bakit ako? Ano namang meron sa akin? Hindi ikaw lang. Kayo ni Makoy. Pero ikaw, may dalang tanong na mas malalim. At dito, ang mga tanong ay hindi basta bumabalik na sagot, bumabalik silang larawan. Matapos niyang sabihin iyon, inabot niya sa akin ang garapon na may ilaw na kanina pa niya hawak. Nilapit niya iyon sa aking dibdib. Parang biglang lumakas ang tibok ng puso ko. Tumango siya. Ibaba mo ang garapon sa tubig. Sabi niya. Dumiretso kami sa gilid ng burol.
kung saan may mabatong bahagi ng ilog. Maingat kong inilahok ang garapon sa tubig. At doon, unti-unting nagbago ang loob nito. Ang liwanag ay naging malinaw na larawan. Ako, bata pa, mga 6 o 7 taong gulang, nakaupo sa gilid ng kama ng ospital. Sa loob ng silid, naroon ang aking ina, payat, nakaratay, at may tubo sa ilong. Napaurong ako sa nakita ko, parang tinamaan ng biglang malamig na hangin. Paano mo? Hindi ako ang gumawa nito. Ala-ala mo ito. Hindi ito imbento. Matagal mo na itong itinatago. Tinakpan. Pinipilit kalimutan. Bakit kailangan kong makita to? Dahil dito ka nagsimulang maligaw. Hindi na ako nakapagsalita pa. Agaran kong tinalikuran at iniwan si Luna. Ewan ko ba. Pero ang ala-ala kong iyon ay ang talagang kinamumuhian ko sa lahat. Hindi ko kayang makita ang ganong sitwasyon ng aking ina. Kaya naman pilit ko itong kinakalimutan. Pero bakit kailangan ko pang maalala? Habang binabagtas ko ang daan pababa ng burol, tahimik pa rin ang paligid. May mga apoy na parang kandila na biglang sumindi sa mga poste ng halaman. Wala talagang apoy na sinusunog, pero may liwanag. Parang sinasabi ng paligid na hindi ito panaginip, pero hindi rin ito ganun kasiguradong totoo. Kahit anong bilis ng paglalakad ko, nakasunod pa rin sa akin si Luna na para bang hindi ko talaga siya matatakasan. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Naiinis ako, pero hindi ko magawang magalit kay Luna. Luna, totoo ka ba? Tanong ko. Halos hindi ko na marinig ang sarili kong tinig. Narinig kong tumawa siya bahagya, malambing at masarap sa tengang pakinggan. Totoo ako dito, pero sa mundo mo, baka hindi ko alam ang sagot. Anong ibig sabihin nun? Iba ang panuntunan dito. Ang oras, hindi laging paabante. Ang alaala, hindi laging nakaraan. At ang puso, hindi laging sumusunod sa lohika. Tumigil siya sa pagsasalita, saka tumingin sa akin at muling ngumiti. Pero ngayong narito ka, may tanong ako sa'yo. Napatango na lamang ako bilang tugon. Kung kaya mong balikan ang isang araw sa buhay mo, alin yun? At bakit? Hindi agad ako nakasagot. Parang ang bigat ng tanong. Pero maya-maya lang, bumalik sa isip ko ang araw na unang beses kong iniwan ang bahay nang hindi nagpapaalam sa aking ina. Pinalayas ko raw ang sarili ko kasi ayokong makita siyang humihina. Ayokong makita ang taong pinakamamahal ko na dahan-dahang nawawala. Ang hirap naman ng tanong mo. Pero sige, gusto ko sanang balikan yun. Hindi para baguhin, kundi para yakapin siya bago man lang ako lumayo. Natahimik si Luna hanggang sa dahan-dahang nilapat niyang mga palad sa aking kamay. Mainit ito. Hindi sobrang init, pero sapat para ipaalala na kahit saan man kami naroroon, buhay siya at totoo. Mabigat ang dala mo sa puso, Marlo. Hindi ka nag-iisa. Hindi niya na muling binitawan pa ang kamay ko hanggang sa tuluyan kaming makababa ng burol. Saka lang niya ako binitawan nang malapit na kami sa kubo. Inabutan naming gising na si Makoy. Nakaupo siya sa banig. Pawisan. Parang galing sa masamang panaginip. Pagkakita niya sa akin, agad siyang tumayo. Gagi pre, akala ko kinuha ka na ng mga diwata. Halatang pilit niyang pinapasaya ang sarili, pero kita ko sa mga mata niya ang takot. Ayos lang ako. May kaunting napag-usapan lang kami ni Luna. Sagot ko sa kanya. Yung babae, yung parang diwata nga. Pre, hindi ko na alam kung gising pa ba ako. May tinig kanina. Nagsasalita sa isip ko. May mga tanong. May mga alaalang bumabalik. Yung tatay kong iniwan kami. Yung araw na sinunto ko si nanay.
Kahit hindi ko naman gustong gawin yun. Gagi pre, napaka-weirdo. Bakit naman bumabalik lahat ng yun? Ipilit ko ngang kinakalimutan. Reklamo ni McCoy. Tahimik lang si Luna habang nagsasalita ito. Hinahayaan niya kaming maglabas ng laman ng damdamin namin. Hanggang sa muling nagsalita si Nanang Edla mula sa likuran. Gabi na, kung may pasya kayong gustong gawin, ito na ang oras. Anong pasya po? Tanong ni McCoy. Kung pipiliin yung manatili dito, sa hangganan, sa pagitan ng alaala at paglimot, o babalik kayo sa mundong iniwan nyo, kung saan ang sakit ay totoo. Pero ang pagbabago ay posible. Tugon ni Luna, mahinahon, parang tinig ng hangin sa hating gabi. Babalik saan? Sa kinabukasan. Nagkatinginan kami ni McCoy. Ramdam ko, siya man ay litong-lito. Pero ako, sa puso ko, alam kong kahit gaano kaganda ang lugar na ito, hindi ito para manatili. Gusto kong bumalik, pero gusto kong dalhin to. Ang alaala. Bulong ko. Hindi mo kailangang dalhin. Ang lahat ng natutunan mo rito ay hindi mawawala. Nasa iyo na yan. Ang tanong, kaya mo bang panindigan sa labas? Sagot ni Luna. Napatango na lamang ako. Paano kami babalik? Tanong ni McCoy. Lumapit si Nanang Edla sa pinto. Binuksan niya ito. Sa halip na madilim na kagubatan sa labas, ang nakita namin ay isang liwanag. Malinis, mainit, at maputi. Ipikit niyo lang ang mga mata niyo. Wika ni Luna. Tinignan ko siya. At sa huling sandali, bago ako pumikit, iniangat niya ang kanyang kamay at pinahid ang palad sa kanyang pisngi. Mainit, parang paalam. Salamat. Sana, kung sakaling magkita tayo muli, huwag mong hanapin. Alalahanin mo lang. Putol niya sa sinasabi ko. Nagising ako sa isang putikang damuhan sa tabi ng isang maliit na bangin. Si McCoy ay ilang dipa ang layo sa akin. Nakapikit pa. Sa paligid, naroon ang tunog ng dagat, mga tandang sa malalayong bahay, at halimuyak ng usok mula sa mga ginagawang almusal. Nasa tabing baybayin kami ng Aboyog Leyte. Naupo ako. Hinawakan ko ang dibdib ko. Buhay ako. Hindi pa naginip ang lahat. Pero may bakas. Parang may bahid ng alaala sa hangin, sa balat at sa puso ko. Paglingon ko, nakita kong may nakasuksok sa aking bulsa. Isang maliit na garapon. Walang ilaw sa loob. Pero sa lebel nito, may isang salita na nakaukit sa lumang sulat kamay. Alaala. Maya-maya lang, narinig ko ang pag-ungot ni McCoy at nagising na rin ito. Ilang minuto pa akong natahimik. Walang imik. Parang ang utak ko ay ayaw pang bumalik sa realidad. Ayaw pa kawala ng gabing iyon. Nakatingin ako sa kamay kong may hawak na maliit na garapon. Akala ko panaginip lang yun, pero hindi eh. Alam kong totoo. Hindi ganun ang panaginip pre. Sambit ni McCoy na nagpabalik sa akin sa ulirat. Napatingin ako sa kanya. Baka sa mukha niya ang pagod at kaba. Pero may isa pang bagay na dati kong hindi nakikita sa kanya. Tahimik na malungkot. Yung lungkot na hindi madaling ipaliwanag. Yung parang ngayon niya lang napagtantong may mga bagay pala sa buhay na higit pa sa patawa, ingay at yabang. Ano yung hawak mo pre? Tanong niya. Tinutukoy ang garapon. Hindi ko alam, pero alam kong mahalaga to. Hindi na siya nagsalita pa. Ilang sandali, tumayo siya at tumingin sa paligid. Nandito na pala tayo pre. Tara, nasa malapit lang ang bahay nila Lola. Napatayo na rin ako at inayos ang sarili nang marinig ko ang sinabi niya.
Makaraan ang ilang minutong paglalakad namin, nakarating din kami sa bahay ng lola niya. Wala kaming masabi kung bakit kami nawala. Hindi rin sila masyadong nagtatanong. Sanay na yata ang mga taga rito sa mga kwentong naliligaw. Pero ako, alam kong hindi lang basta ligaw ang nangyari sa amin. Isang gabi lang yun, pero parang isang buwan, ang bigat at lalim. Hanggang dito na lang. Maraming salamat.